If there is the first gift of God to us through Saint Charbel, that is the leap of faith. That is the most important, great gift that Saint Charbel gave us, Filipinos, devotees, Catholics, the leap of our faith. Para biglang nabuhay ulit, lumakas. At you can see the leap of faith, and that is what Charbel gave us. Madalas ipaalala ni San Juan Pablo II na ang simbahan ay may dalawang baga, ang silangan at ang kanluran, at kailangang huminga gamit ang dalawa. Ipinapaalala nito na ang simbahang Katolika, bagamat binubuo ng iba't ibang tradisyon, mga rito at mga espiritualidad, ay nananatiling iisa sa pananampalataya, iisa sa pakikipagkaisa kay Kristo. Isa itong simbahang may maraming tradisyon, ngunit iisang puso. Isa sa mga banal na nagpapakilala sa atin sa mayamang espiritualidad ng silangang simbahan ay si San Charbel Macluf, isang mongheng namuhay sa katahimikan, pag-iisa at walang sawang panalangin. Hindi siya nangaral sa harap ng malalaking pulutong, wala siyang isinulat na mga aklat. Hindi siya nagtatag ng isang dakilang kilusan. Gayunman, ang kanyang tahimik at nakatagong buhay ay naging isang makapangyarihang patotoo ng pananampalataya. Mahigit isang siglo matapos ang kanyang kamatayan, patuloy na dinarayo ng milyon-milyong deboto ang kanyang libingan sa Lebanon at libo-libong himala ang iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Maging sa Pilipinas, patuloy na lumalalim ang debosyon sa kanya at dumarami ang mga nagpapatotoo sa mga biyayang kanilang natatanggap. Sino nga ba si San Charbel Macluf? Ano ang mayroon sa kanyang buhay na hanggang ngayon ay nagbibigay ng pag-asa at nag-aakay sa napakaraming tao palapit sa Diyos? Mula po dito sa Our Lady of the Assumption Parish, Malate, Manila, kung saan matatagpuan ang mga first-class blood and bone relic ni San Charbel. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. Samahan ninyo kaming tuklasin ang buhay, kabanalan at mga himala ni San Charbel Macluf. Sa hilagang bahagi ng Lebanon, sa isang maliit na bayan sa kabundukan na tinatawag na Bekaa Kafra, isinilang noong May 8, 1828 ang batang si Joseph Antun Macluf, ang magiging San Charbel. Napapalibutan ang kanilang nayon ng maringal na mga sedro ng Lebanon, mga punong binanggit pa sa banal na kasulatan at tinatawag na mga mamayan ng mga sedro ng Panginoon. Mula rito ay matatanaw ang banal na lambak ng Kadisha, isang lugar na sa loob ng maraming siglo ay naging tahanan ng mga monghe at ermitanyo. Dalawa sa mga amain ni Joseph ang namuhay roon bilang mga monghe sa monasteryo ni San Antonio ng Cozaya. Ang kanilang halimbawa ang unang nagtanim sa kanyang puso ng pagnanais na ialay ang buong buhay sa Diyos. Noong August 16, 1828, bininyagan siya at pinangalanang Joseph Antun Macluf. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid sa isang dukha, ngunit marangal at makadiyos na pamilyang kabilang sa Maronite Catholic Church, isang sinaunang simbahan ng silangan na nananatiling ganap na kaisa ng simbahang Katolika sa ilalim ng Santo Papa sa Roma. 3 taong gulang pa lamang si Joseph nang pumanaw ang kanyang ama matapos ang sapilitang paglilingkod sa hukbong Ottoman. Mula noon, sa gitna ng kahirapan at pagdadalamhati, lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Habang inaalagaan ang munting kawan ng kanilang pamilya, inihahatid niya ang mga ito sa pastulan at sa katahimik na nagdarasal sa isang maliit na groto na may larawan ng mahal na Birheng Maria. Ang simpleng yungib na iyon ang nagiging unang niyang altar.
unang silid panalangin, at unang tahanan ng kanyang pagninilay. Dahil sa kanyang kabanalan, tinawag siya ng mga kapitbahay na ang Santo. Pagsapit ng 1851, sa edad na 23, iniwan ni Joseph ang kanyang pamilya upang yakapin ang buhay monghe. Pumasok siya sa monasterya ng Mayfuk, kung saan pinili niya ang pangalang Charbel bilang pagpupugay sa isang martir ng ika-2 siglo. Makalipas ang 1 taon, lumipat siya sa monasteryo ni San Maron sa Anaya. Noong November 1, 1853, ipinahayag niya ang kanyang panghabang buhay na mga panata ng kalinisan, karukaan at pagtalima. Matapos sa mga taong pag-aaral ng filosofiya at teolohiya, naordinahan siyang pari noong July 23, 1859. Sa loob ng 16 na taon, namuhay si Padre Charbel sa monasteryo ng Anaya. Tahimik siyang naglingkod, nagdarasal, nagdiriwang ng banal na liturhiya, nagtatrabaho sa bukid, at buong pusong sumusunod sa kanyang mga nakatataas. Hindi siya naghahanap ng katanyagan. Ang tanging hangarin niya ay ang lubusang mapabilang sa harian ng Diyos. Noong 1875, pinahintulutan siyang mamuhay bilang isang ermitanyo sa ermita ni na San Pedro at San Pablo. Ayon sa salaysay ng kanyang mga kasamang monghe, isang pangyayaring tinawag na himala ng lampara ang naging hudyat ng pahintulot nito. Isang gabi, tubig ang aksidenteng naibuhos sa kanyang lampara sa halip na langis. Ngunit patuloy pa rin itong nagliyab hanggang kinaumagahan. Sa loob ng 23 taon, ang hermitage ang naging kanyang tahanan. Ang kanyang mga araw ay nahati lamang sa panalangin, pagninilay, pag-aayuno, paggawa sa bukid, at pagsamba sa Diyos. Nabuhay siyang halos nakatago sa mata ng mundo. Ngunit sa katahimikan ng kanyang buhay ay nahubog ang isang kabanalang magbibigay liwanag sa napakaraming tao. Habang nabubuhay pa, marami na ang lumalapit sa kanya upang humingi ng panalangin at nakaranas ng kagalingan, pisikal man o espiritual. Noong December 16, 1898, habang ipinagdiriwang ang banal na liturhiya, inatake siya ng stroke. Sa loob ng 8 araw, buong pagtitimpi niyang tinanggap ang kanyang paghihirap. Paulit-ulit niyang binigkas ang panalangin hindi niya natapos sa altar. Ama ng katotohanan, masdan mo ang iyong anak, ang handog na kalugod-lugod sa iyo. Kasabay nito, walang tigil niyang inuusal ang mga banal na pangalan ni na Jesus, Maria at Jose, gayon din ni na San Pedro at San Pablo, mga patron ng kanyang hermitage. Noong bisperas ng Pasko, December 24, 1898, mapayapa siyang pumanaw sa edad na 70 taon. Tahimik siyang inilibing sa monasteryo ng Anaya sa gitna ng taglamig. Kaunti lamang ang dumalo sa kanyang libing. Hindi naglaon, iniulat ng mga tao ang kakaibang liwanag na nanggagaling sa kanyang libingan tuwing gabi. Nang buksan ng simbahan ng kanyang puntod, natagpuan ang kanyang katawan na hindi naaagnas at naglalabas ng tila pawis at dugo. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga debotong naglalakbay sa Anaya. Mula sa iba't ibang bansa at maging sa iba't ibang relihiyon, marami ang lumalapit upang humingi ng kanyang pamamagitan. Hindi mabilang ang mga naitalang himala at kagalingan na iniugnay sa kanyang panalangin. Noong 1965, sa pagtatapos ng ika-2 Konsilyo Vaticano, idineklara siyang biyato ni Papa San Pablo ika-6 matapos kilalanin ng simbahan ang mga himalang naganap sa kanyang pamamagitan. Makalipas ang 12 taon, noong October 9, 1977, muli ring si Papa San Pablo ika-6 ang nanguna sa kanyang kanonisasyon at mula noon ay kinilala na siya ng buong simbahan bilang San Charbel Macluf.
Kabilang sa mahimalang kinilala ng simbahan ay ang paggaling ni Sister Maria Abel Camari na lubhang nagdusa dahil sa malalang ulcer sa sikmura, sakit sa atay at apdo, mga suliranin sa bato at halos hindi na makalakad. Matapos humingi ng pamamagitan ni Padre Charbel, ganap siyang gumaling. Isa pang kinilalang himala ang nangyari kay Alessandro Obeid na nabulag sa kanang mata matapos ang isang aksidente noong 1937. Sa pamamagitan ng panalangin at debosyon kay Padre Charbel, muling naibalik ang kanyang paningin. Ang himalang naging daan naman sa kanyang kanonisasyon ay ang kagilagilalas na paggaling ni Miriam Awad na dumanas ng kanser sa lalamunan matapos ipanalangin ang pamamagitan ni Beato Charbel. Tuluyang nawala ang kanyang karamdaman. Isang himalang masusing sinuri at kinilala ng simbahan bilang kinakailangang patunay bago siya ideklarang santo noong 1977. Ang kapistahan ni San Charbel ay ipinagdiriwang tuwing ika-24 ng Hulyo sa simbahang Katoliko Romano, samantalang sa simbahang Katolikong Maronite, ang opisyal na pagdiriwang nito ay ginaganap sa ikatlong linggo ng Hulyo. 2024 ay meron akong isang dating professor sa seminaryo, sa San Carlos Seminary, na nag-message sa akin kung pwede daw ako mag-start ng devotion, kung meron akong chapel, community dito sa parokya, na pwedeng pagsimula ng devotion kay Saint Charbel. Ang una kong tanong sa kanya, sino po yun? Hindi ko kilala si Saint Charbel Macluf, honestly. So sabi niya, pinaliwanag niya sa akin kung sino si Saint Charbel. No, isa po dyan is yung may maraming himala, powerful intercessor. So ang ginawa ko po ay tinignan ko sa internet, sino ba ito? Doon nagsimula hanggang pinag-aralan ko na yung buhay niya. Pero hindi ko pa talaga magawang masimulan na introduce siya sa parokya dahil bagong lipat lamang ako noon that time. So binigyan nila ako ng picture ni Saint Charbel, binigyan nila ako ng oil ni Saint Charbel. So doon ko simulan ngayon yung devotion through the Novena Masses. And then may nakita ako mga ilang tao, mayroon palang deboto to si Saint Charbel sa Pilipinas. And then napansin ko, every day, habang nagnunubina, dumadami sila. Hanggang sa nung nagpiesta, maraming pumunta. Hanggang sa nagkaroon na kami ng Mass for the sick. And then, sinabihan na ako nung mga nasa Lebanon at USA, yung family of Saint Charbel, kung pwede akong maging pare, na magiging contact nila in charge dito sa Pilipinas ng family of Saint Charbel. Because it is a lay organization founded in Lebanon. So they asked Cardinal Advincula. And December, Cardinal Advincula granted their request, to make me the spiritual director of the family of Saint Charbel, first here in the Archdiocese of Manila. And then come February 2025 o 2026, nagpunta po ako ng Lebanon. At doon ko na-meet ang family of Saint Charbel in Lebanon. And they gave us the relics of Saint Charbel. Marahil ay maahalin tulad natin ang isa sa mga katangian ng mga Pilipino sa katangian ni Saint Charbel sa pagiging madasalin, because Saint Charbel is not just a priest, he's not just a monk, he's a hermit. Yung last 23 years of his life, he spent in almost complete silence, penance, and prayer. Alam po ninyo, kahit na si Saint Charbel ay hindi naman secondary patron ng parokya, niyakap siya, tinanggap siya ng mga parishioners, ng mga volunteers. In fact, yung aming every 22nd of the month na Mass for the Sick, Devotion Day kay Saint Charbel, ako po ay grateful sa aking mga parish volunteers and servers because they are so supportive. Kasama ko silang tumanggap ng debosyon na ito dito sa parokya. Kaya makikita po ninyo, naging inspired ba? Lalo na pag dumating yung mga devotees, we were so surprised and until now overwhelmed dahil dun sa thousands, That is the most important great gift that Saint Charbel gave us, Filipinos, devotees, Catholics. Parang biglang nabuhay ulit, lumakas. Pag nakikita mo yung mga dumarating na hindi lang sila isa-isa. Pamilya, grupo-grupo sila. At you can see the leap of faith. And that is what Charbel gave us.
Binayayaan kami para maglingkod sa tulong ni Saint Charbel, sa tulong ni Mama Mary at ng Panginoon. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako kay Father Hans. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanya. Sa pagbibigay ng opportunity, yung pagkakataon na makasama niya kami maglingkod sa pag-ikot namin sa kay Saint Charbel. Malaking tulong para sa amin, sa pamilya namin. Lord, thank you po. Saint Charbel, salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para makapaglingkod. At may pagdasal yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Lahat tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo ni Saint Charbel. Pagalingin niyo po kami. Every 22nd of the month, we have the Mass for the sick. And after the Mass, we have the blessing with the oil of Saint Charbel. I always tell this to them. It's not the same as the sacrament of anointing. It's the blessing with the oil of Saint Charbel. And that oil is blessed through the bones of Saint Charbel in Lebanon. So that is what we use when we bless them with the oil. Kapag nakikita ko yung mga lumalapit sa akin, hindi lang sila yung basta lumalapit. Lalaki, babae, matanda, bata, they are all crying. At yun ang kanilang laging hinihingi. Father, pag-pray mo po, yung cancer, yung masinding sakit. Well, may mangilan-ngilan sasabihin na for success ng aking anak sa exam, na yung aking asawa makapag-abroad. Pero karamihan is yung healing. At kung meron man akong nakita sa mga taong humihingi ng healing, that is hope. So in every encounter that we have with the devotees of Saint Charbel, if there are two great gifts that are present, that is the gift of healing na hinihingi nila, and the gift of hope na tinatanggap na nila. Alam mo, naiinggit ako sa mga kasama ko. Kasi ang dami na nilang kinukwentong encounter with Saint Charbel. Panaginip, parang pakiramdam nila. But me, wala talaga. So minsan sinasabi ko, kinakausap ko rin siya, parang lugi yata ako, no? Bakit parang sila meron na? And then, sa aking prayer time, parang sinasagot din naman niya ako na kulang pa ba ang ginagawa mo for you to believe that I am with you. Siguro ang hindi ko makakalimutang karanasan through Saint Charbel. Kasi tandaan ho natin, all these miracles, all these great stories of miracles, healing, these are all work of God. Works of God. Through Saint Charbel. So kung meron man ako hindi makakalimutang karanasan siguro kay Saint Charbel, ay yung March 1, na first Mass with the relics of Saint Charbel. The bone of Saint Charbel. Matagal lang namatay si Saint Charbel, 1898. Then how come ngayon lang siya parang nakikilala? There is our faith in God's perfect time. Maybe this is God's perfect time for us Filipinos. And yung March 1, unbelievable. Estimated ng mga police, maybe 4,000 people came. And for 8 hours, after the Mass, 8 hours ako nakatayo. Why? Kasi sabi ko sa sarili ko, dahil nga, yun ang first Mass with the bone relic, gusto ko lahat na nagpunta mahawakan nila. Di yun ang kapalit. 8 hours. No? 8 hours akong nakatayo para mahawakan nila. Honestly, hindi ko rin lubos maisip na nakaya ko yung 8 hours. Maybe because there is this desire in me to share not just this bone relic, but the life of this man. No fame, no preaching, only God. Unlike other saints, Saint Charbel, wala siyang masyadong preaching. Wala siyang sinulat na libro. Wala siyang itinayong institution. He just faithfully lived his vocation and mission every day. He lived it faithfully. And sa panahon natin ngayon na parang ang buhay natin ay pakikipag-unahan, kompetisyon, takot na mawalan ka, maubusan ka, maunahan ka. God gave us Saint Charbel to tell us and to remind us that more than anything and anyone in this world, there is God that we should all learn to desire again. I believe God is giving us not a pandemic. God is giving us Saint Charbel to say these words again. My God,
We are in this world, but we are not for this world. Because God is preparing heaven for us. Walang dahilan na mag-away-away tayo, magsakitan tayo, mag-unahan tayo, mag-agawan tayo sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. There is greatness in silence. There is greatness in humility. And most of all, there is greatness in God. No fame, no preaching, only God. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa si San Charbel sa mga pinaka-minamahal na banal ng simbahang Katolika. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibigkas o sa laki ng mga gawaing nakikita ng tao. Minsan, ang pinakadakilang himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong manahimik, magtiwala at lubusang ialay ang sarili sa Diyos. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the Gospel.